Hi guys, pansin nyo yung bakal sa likod ng denim jacket na to? Karamihan ng modern denim jacket walang ganto. Pero dati, mahalaga ito. Tara, pag-usapan natin. Pero bago natin pag-usapan, kain muna tayo. Ito yung bagong Shell Haven. Sa northbound to ng NLEX. Mukhang open na yung mga restaurant dito. Try natin to. Customer number 1. Thank you. Protein tayo. So, ang protein natin is Army Navy. Ito yung kanilang classic burger. Daming gulay. Sarap nung ganito. Tapos maganda yung weather. Tapos, kita mo yung motor mo. Andun lang. So yung type 1 denim jacket, yun yung pinakaunang anyo ng denim jacket. Lumabas ito 100 years ago. Ito yung mga panahon na pang-araw-araw talaga ang denim jacket. Hindi ito pamporma. Dahil yung mga unang nagsusuot naman ng mga denim jacket, mga trabahador, mga minero, mga farm laborers, mga magsasaka. Ganun talaga ang gamit sa mga denim jacket ng mga panahon yon. Fabric na ginamit dito, raw and unsanforized. Ibig sabihin nun, hindi pa ito yung natural size niya. Liliit pa siya after mong labhan. Ganon din talaga ang mga 100% cotton. Nagsha-shrink sila pagkalaba. Pero hindi yung disadvantage. Actually, yung ibang mga modern na damit, ang style nila para ma-bypass yung ganong proseso, nilalagyan nila ng plastic polymers yung mga damit. Pin mo yun, yung mga plastic na bote, mga plastic na kagamitan, ginagawa nilang damit. Oo, stretchable siya, pero hindi yun advantage. Actually, disadvantage siya. Pansin nyo yung mga bagong damit ngayon. Parang ang dali niya maluma after 1 year. Parang lawlaw na, parang basahan. Ganun yung disadvantage pag naluma na yung mga plastic elastin na naka-incorporate sa damit. Ano ba to? Easy trip? Ngayon ba't parang ang hilig kong mag-discuss sa mga technology ng mga damit? Well, una sa lahat, para makatipid, na-expose rin kasi ako about sa raw selvage denim. Nakita ko, ba't merong mga damit yung Levi's na hanggang ngayon worth 20,000 pesos, 30,000 pesos, 50,000 pesos. Ngayon, upon my research, yung pala yung mga damit na binase nila sa dating method nila sa paggawa ng mga damit. And nasarap rin matutunan yung 100 years na history nitong type 1 denim jacket. 100 years ago, nung binuo tong denim jacket, hindi pa standard ang sizing. Ibig sabihin nun, iisang cut lang usually pag gumawa sila ng damit. So, posible na iisa lang yung denim jacket, pero ang mga size na magsusuot, mataba, bayat, or malapad yung braso. Kaya ginawa ng mga tao noong time na yon sa pag-design ng jacket na to, dinaan nila sa geometry. Isa rin sa pinaka-simple na solution nila is itong cinch. Very basic. Pag hinila mo, sisikip. Pag niluwagan mo, luluwag. Sarap ng pakiramdam pag umi-exit sa gas station eh. Alam mo, nakapagpahinga ka, nakapag-stretch ka,
pala sa sinabi ko mga klase ng mga Levi's jacket na worth 40k, 25k, 50k. Yun yung LVC series nila. Very intricate yung pagkagawa kasi kailangan nilang i-produce yung 1953 na mga design eh. And syempre yung mga materials na gagamitin doon, yung mga machines na gagamitin para doon. Gustong gusto ko rin yung flat design nitong Type 1 denim jacket. Boxier feel. Tapos crop yung size niya, hindi masyado mahaba to. Dahil mga trabahador yung mga una nagsusuot nito, kailangan kasi accessible yung mga gamit nila sa belt. Makukuha ka agad nila. Ganito na ginagawa ko ngayon. Nilolock ko na lang para hindi hassle magbuhat. Tapos ang maganda sa lock na to, may alarm siya. Yan, so pag ginalaw helmet, okay. Wala palang Starbucks sa gas station na to. Okay, review na lang natin. Ano yung features ng Type 1 denim jacket? Una sa lahat, one pocket lang siya sa left side. Tapos, meron siyang pleats para makagalaw ka ng maayos. Sunod, box stitches. Yung box stitches, ginagawa nila dati, pag masyado kang mataba or pag winter, kailangan nila ng mga pangloob para hindi masyado maginaw. Tinatastas to para mas kasya ka pag tumaba ka or pag naglagay ka ng mga damit pa sa loob. Andyan rin yung cinch na unique sa Type 1. Mas mababa rin tong bulsang to kasi usually kailangan nila ma-access ka agad. Hindi katulad pag nandito, di ba parang mas mahirap pasukin yung kamay. Dito mas madali makuha. Tapos isa lang yung ginagamit nila kasi yung mga laborers dati ayaw nila mga extra packet kasi baka sumabit sa machine or sa tinatrabaho nila. At saka usually nilalagay lang nila dito yung mga yosi nila. Mga quick lang na gamit na pwede mong kunin kaagad. Ang init. Habang nagpre-prepare Aura Share muna ako. Hindi to yung Jisoo Life eh. Ang mahal ng Jisoo Life. Pero ito, Aura Share. Sikat na rin sila pero mas mura. Tsaka based sa experience ko, malakas naman siya. Tapos pag hinold mo to, may makikita kang letter C. Tapos kulay green na ilaw doon. Ito, lumalamig, parang freezer. Hindi naman sobrang lamig, pero ma-appreciate mo pa rin na may ganung feature. Siguro isa sa pinaka-kinatuwa ko sa usapan natin na to, na-share ko sa inyo yung passion ko sa damit. Pumili ng matinong damit. Hindi yung matinong forma, yung matinong tela, matinong design. Kasi guys, meron tinatawag na fast fashion. Sa fast fashion, ang focus lang doon, basta uso, alam nila, mawawala rin yung usong yan. So, dinesign nila yung damit, masisira ka agad yan. Pansin nyo, meron ba kayong mga damit na wala pang 1 year, parang lawlaw na, parang basahan na, parang hindi na siya kasing ganda nun dati, konting malaba lang, luma na. So pag may mga ganun kayo napansin na damit, ngayon possible alam nyo na pwedeng fast fashion lang yon, intended na maluma, itapon agad. Kaso guys, sayang eh, actually may mga fast fashion na ang mahal. Gusto ko yung pakaramdam na yung nagkukwento ka na, uy, ito yung suot ko dati nung ganitong panahon. Uy, ito yung suot ko nung nag-ride ako dito. Yung nag-ride ako na. Kaya big deal sa akin na tumatagal yung damit eh. Kaya nag-research talaga ako at doon ko natuklasan yung mga raw selvage denim, mga 100% cotton, yung mga plastic elastin na hinahalo sa mga ibang modern damit. Kaya madaling maluma, madaling maglawlaw. Paborito ko talaga sa bridge na to. Ang ganda ng view. Ganda! Ganda ng view! Escape sa usok.
Grabe na yung traffic pabalik. Buti pabalik na ako ng Manila. Doon sa condo namin dati sa Tivoli Gardens, kita siya dito. Pag nakikita ko tong expressway na to, tong skyway na to, nagpe-pray ako lagi dati na makadaan dito gamit big bike. And blessing talaga na nakakapag big bike na ako dito. Ang ganda ng view, ang ganda ng hangin. May mga times na traffic pero okay lang. Dito mas prominent na yung kapal ng clouds. Oh, mga riders. Dami nilang dala. Nag-camping ba sila? Makati traffic. Actually, Makati rush hour. Lane filter gaming. Eto na mga pauwi. At ako naman papasok ng BGC. Okay guys, this is the part where I end the video. Salamat for joining. Stay motivated and keep on activating. Uy, ano to? Stig ah. Vibe TV. Ah, ang cool. May parang concert sa labas ng TV5. Mga artista ba to?